Ang sa akin lang, kaya nahihirapan si Senator Trillanes, kasi nga may pagtatakip. Kung sinabi na niya nung una pa lang, totoo, kasama ako sa mga tumutulong sa investigasyon bilang pribadong individual tungkol dito sa sinasabi lang EJK case or crimes against humanity ni Pangulong Duterte, baka natapos na yung kwento. Ang dami niyang tinatago. Sabi niya, hindi totoo. Sabi bigla ni Ombudsman Boying, hindi totoo, nag-usap kami ng ICC. Yun ang mabigat. Ngayon ako, wala akong tinatago, open. Ito yung sinabi ng mga sundalo, tumutulong ka ba? Tumutulong ako. Sabi doon sa akin, alam ko kinunan nila ng litrato yung sasakyan ko. Sabi nila. Yung van daw yan ang misis mo Oo. Kaya nga, ang akala siguro nila, magtatago ako. Ba't ako magtatago? Totoong tumutulong ako. Ngayon, alam mo kung JB, yung asawa ko, lahat ng mga bahay, yung mga kotse, ari-arian, nakalagay sa pangalan niya. Siguro iniisip ng asawa ko, pag naghiwalay tayo, nasa pangalan ko lahat. Bakit mo naman yun sinabi? Hindi, baka yun ang iniisip niya. Di ngayon, siya magkakakaso. Hindi ako. Hindi siya magkakakaso. So, let me just ask you this, kung Mike, sa tingin mo ba matibay yung 80 na yan? Yung fearless forecast ni Senator Trillanes na baka meron isa o dalawa bumaliktad dito, sa tingin mo hindi mangyayari? Ako maaari mangyari. Maari. Si Gutesa nga bumaliktad ito, kikwento ko sa'yo. Si Gutesa? Oo. Are you saying bumaliktad na talaga siya? Yes. O nagtatago lang? Hindi, bumaliktad. Bumaliktad na? Kasi kung JB ganito nangyari. Sige. This is interesting, So, nung umalis si Senador Marcoleta, nung ginagawa yung affidavit, umalis si Senator Marcoleta, sabi niya sa akin, Sir, sabi niya, anong tingin mo mangyayari? Sabi ko, alam mo, Sarge, gigipiting ka nila. Iipiting ka nila at sisiraan ka nila. Sabi niya, Sir, wala naman siguro silang isisira sa akin. Sabi ko, may pamilya ka ba sa labas? Baka may tinatago. Hindi, sir, wala po. Kamusta mga anak mo? Sabi ko, Sir, malalaki na pero nag-aaral pa rin. Pero okay naman sila. So sabi ko, yun naman pala Sabi ko, yan, yung mga bagay na kailangan nating tingnan. Tapos sabi niya, Sir, ano pa tingin mo mangyari? Sabi ko, magiging kasing sikat ka ni Senator Marcoleta. Dinagtawanan pa kami. Sabi niya, Sir, ayoko nang ganon. Noong nandun na siya sa Marines, kung saan man siya inilagay physically compound, pinapirma na siya ng retraction ng affidavit. Nung pinapirma siya, pinaulit pa yun na binidyo siya. Paano ko alam? Kasi may sinabihan siya na pinasabi sa akin. So, hindi ako magtataka. Hindi ka magtataka. Before we go into the question and answer, kasi meron ng mga gustong magtanong sa'yo, I'll just have two more questions to you. Yung first question, the impeachment of VP Sara Duterte, do you have any position on that? Do you think it should proceed? If you were a congressman now, would you vote in favor of an impeachment? Ang impeachment ni VP Inday Sara ay politika. When we say politika, di ba, impeachment is not just a legal but a political process. Ang proseso ng political as defined in our Constitution is because yung taong to, wala na. As an official, hindi na siya maka-function, wala nang pagtitiwala ang institusyon, nakakasama na sa bansa. Politika, sinasabi ko, yung eleksyon ng 2028, gusto nila matanggal si VP Inday Sara para wala na silang kalaban. Ngayon, ang main case nila was the COA findings. Sabi nila, Confidential and Intelligence Fund, sabi niya, 125 million. Inayos na doon or nagkaroon na ng liquidation about 25 million. Basta natitira na lang is 75 million pesos. Ito para lang alam ng taong bayan, buksan nyo yung COA website sa ngayon. Madali i-google nyo. Hanapin nyo national agency. Magkano ang unliquidated, suspended na mga funds of the different agencies? Department of Agriculture, 8 billion pesos. Suspended, unliquidated. Pagdating mo sa DSWD, 10 billion pesos. May investigasyon ba? May hearing ba? May tanggalan ba sa posisyon dahil wala namang impeachment yung secretary? Wala.
Pagdating mo ng Department of Health, 9.5 billion pesos. Andyan no, suspended, unliquidated. Pero nasa COA pa. Tingnan nyo yung DOH, nakalagay pa doon about 125 million expired medicines or about to expire. May hearing ba? May pandinig ba? So pinag-uusapan pa lang natin yung mga ahensya dahil pinaparallel ko yung charges nila against the Vice President against the agencies of government. CHED, Commission on Higher Education, 300 million pesos. Andyan po, suspended, unliquidated. Sa pangkamalakiang issue, ang dami natin pinag-uusapan dito sa flood control, billion-billion. 1.5 trillion pesos. Delivery, billion-billion. Nagkaroon ba sila ng investigasyon? Meron bang nakasuhan? So ito yung pangkalatan, tinitingnan natin na sitwasyon ng ating bansa, yung problema ng korupsyon o yung investigasyon na gusto nila. Ginigipit nyo yung isang Vice President na hindi pa nga nakasuhan, pending sa COA, 75 million. And yet, yung maraming kaso sa ngayon ay hindi nyo pinapansin. Hindi nyo binibigyan pansin dahil sadya ayaw nyo lang tumakbo sa 2028 si Inday Sara Duterte. In short, Kong Mike, you're not in favor of impeachment of the Vice President. You're not in favor. You know, when we filed against, nung nag-file yung Makabayan Black, Oo. di ba? Sabi ng Makabayan Black, we will file. Sabi ko, I respect that. Mm. I respect that. But for Congress, magkaroon ng hearing kay VP, ni hindi nila pinakinggan, walang substance yung kay Presidente Marcos, kalokohan. Talagang bias, kalokohan, and political in a sense of the elections for 2028. Of course, yung dynamics yun, you and I know as politicians, na dynamics ng Congress yan, ng House. Ano? Last question na lang, Mike, before we go into Q&A. Do you still consider yourself an activist for social reforms? And what is your stake? Kung halimbawa, successfully itong ginagawa ninyo, and for some reason or another, the Marcos administration is ousted or falls, do you have any stake in that situation? Alam nyo, Kong JV, tayong dalawa nag-Congress. Nung panahon natin, di ba sasabihin ng national, ng executive, meron kayong 70 million. 30 million ilagay nyo sa SOF, yung mga tulong sa ospital, Oo. tulong, o 40 million maglagay kayo ng mga budget nyo Hard. for hard projects, projects. infrastructure. At that time, binabatikos na tayo. Bakit may pondo Kongreso? Bakit kayo merong ganyan? Ang prinsipyo naman nun is because may mga proyekto na baka hindi nakikita ng nasyonal, kailangan nating ayusin. Like sa distrito ko, problema ng patubig, problema ng passbook lang, kuryente, tutulong ka. Ito yung mga maliliit na problema na hindi na tinitingnan ng national government. Anong nangyari dito? Ngayon Kung magugulat ka, Congressman, lahat kayo, tig 2 billion pesos. Insertion na lang. Wala na CDF. Hindi na insertion. Simula pa lang. Sa National Executive Program pa lang, What do they call that now? yung parametric formula. Okay. So, ang DPWH, bago pa siya gumawa ng budget, tatanungin niya yung mga congressmen. Tig 2 billion kayo. For DPWH. For So DPWH. ito yung kinukonsider during our time na hard. Hard Yes, CDF but yan nung can araw, you di ba? imagine, ang pondo mo 700 billion pesos, ang napupunta na kaagad sa Kongreso. Sa mga distrito, 4 billion pesos. 400 billion pesos. Anong epekto niyan? Ngayon, nagka-problema tayo. Subway, dapat tapos na ng 2028. Dapat ngayon, pwede na tayong parang Hong Kong, Japan, bumabiyahe. Ginawa nila, kinuha yung pondo ng subway, inalagay sa unprogrammed allocation. Okay. Pagkatapos, yung kinuha nila, ayun, flood control, ang ginawang proyekto. Okay. So, Kong Mike, baka maubusan tayo oras, no? Sabi ko nga, if you give Kong Mike a microphone, it's almost impossible to know when he will stop. Mike Defensor is now ready to field questions from our friends in the media. So who would like, please identify yourself and shoot the question. Sino mauna? Ako po. Ito po. Ayan. Yes, PJ please. Mendoza po from Net25. Sir, tanong lang po, nabanggit po ni Ombudsman Remulla nung nakaraan ng Friday na may isa doon sa mga pictures na ipinakita po ng 18 Marines ay manipulated dahil
nakuha raw ho yun sa panahon pa po ng ni Speaker po na si Lord Alan Velasco at nung panahon pa po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pong magiging komento po ninyo dito po sa naging pahayag po ni Ombudsman? Ang sabi niya, manipulated. Kasi ang nadinig kong sinabi niya, yung picture na yan ay nangyari nung panahon ni Lord Velasco. Pero hindi naman niya sinabing manipulated yung picture. Meron Diba? po, meron pong Manipulated? manipulado. Meaning, dinoktor yung litrato? Nakuha po yung picture na po na yun sa panahon pa po ni... Ganun lang. Apo. Pero hindi ginulo yung litrato. Mhm. Okay. Ako'y nagpapasalamat kay Ombudsman Remulla dahil dito lang nagpapatotoo na yung mga ebidensya ay may katotohanan. Na itong mga delivery ng pera ay totoo. Kung anong panahon yan, kung sinong tumanggap yan, ilabas natin. Wala tayong dapat itago. Pero ang maganda dyan, sinabi niyang totoo. Ang ayoko kasing sabihin ng ombudsman, hindi totoo at peke yung mga litrato o gawa-gawa lamang. So ako'y nagpapasalamat kay Ombudsman Remulla tungkol dito at talagang dapat tingnan lahat ng litrato. Tingnan lahat ng litrato. Marami yung nagsasabi na hindi kami yan, hindi totoo yan. Nako, nakita ko yung mga ibang litrato. Magugulat ka kung JB, yung mga taong hindi mo iniisip, makikita mo, natatanggap, makikita mo. Okay. Next question, please. Good morning, Congressman Mike. I'm Loli Acosta of DWIC, Aliw TV, Channel 23. Very quickly, classmates yung anak natin, si Miggy, from prep hanggang high school sa Ateneo. Nagkasala yung anak ko, so pinatawag siya siyempre, ng dapat sagutin niya at pati ako as parent. So ganun kasimple. Dapat kung may kasalanan ka, papatawag ka. Iimbestigahan kung ano nangyari. Evidently or allegedly, madaming iniiwas nila na makarating si Congressman Romualdez. Question, what will it take para talaga lumabas siya to face the music? Thank you. Kung ang mga leader na katulad ni Kong JB ay lumabas na sa kalsada, tingin ko delikado na sila. But definitely, Legally, paano? kasi legally, ang proseso lang natin talaga is the ombudsman. Previous to that, it's the supposedly yung impeachment process kung papatawag yung mga tao. Another process is the Blue Ribbon Committee. Kaya kung sakasakaling si Senator Ping Lacson at nananawagan kami sa kanya, again, hindi lang doon sa 18 Marines, ipatawag niya yung sinasabi naming si Bersamin, Adrian Bersamin, at saka si Trey Laivar ay ipatawag nila. Katulad ng binanggit ko, alam mo may 1.2 billion pa sa kanila. Hawak pa nila. At alam ng lahat na nandyan sa kanila. Kung may babalik to na pondo ng ating bansa, ang laking bagay. Thank you. Okay. Next question, please. Ang daming eroplano nating makukuha sa Middle East para iuwi yung mga kapwa Pilipino. Oo nga. At teka muna, bago lang yung tanong mo, no? This is a hypothetical question, Gong Micah. If President BBM will re-energize the ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, for example, alisin na niya ngayon yung present composition, maglagay siya ng mga mas masigasig at saka mas matatapang. Would you consider a position there? Kunyari ilalagay Halimbawa, ako? ilagay ka doon. Palagay ko. Sa tingin mo, tatanggapin Hindi ako abot ng isang araw, tanggal din ako. Tanggal ka. Oh, kaya Or resign. resigned. Kasi yung kahilingan sa kanila na gawin lang na transparent, yung ganito, bukas na pag-hearing, hindi nga nila ginawa eh. Hindi naman sinasabi na kumiling sila kung kanina, pero yung magkaroon lang ng, makita ng taong bayan yung nangyaring hearing, hindi nila na-accomplish eh. Paano pa yung maglalagay sila ng mga tao? I agree with you there. Pero syempre, kung iba composition nun, baka ibang kalabasan, di ba? Kaya lang, medyo may pagka-anemic talaga yung ICI na yun. When we called out for an independent citizens commission, that was not our idea. Ma'am, can you please shoot the question? Yes po. Good afternoon po. By the way, this is Shane Pe po from National Media Association of the Philippines, the Philippine Event News TV, and our partner program, Pinoy Ako Pinoy Tayo in Melbourne, Australia. Dalawa lang po ang katanungan ko po. Bakit po kailangan pang isang kilalang broadcaster ang nakapag-expose about anomaly po ng flood control? Lalo na po yung 43 luxury cars
nila Vizcaya. Di ba po yearly meron pong audit ang COA sa lahat ng government agencies? Bakit iba pa po ang nakapag-discover nito? Pangalawa po, ano po ang mangyayari po sa Pilipinas pag nawala si former President Duterte? Alam naman po natin hindi na po siya ganun kabata. Salamat po. Thank you po. Yung kay Diskaya po kasi, di ba, even before na malaki yung hearing, sa akin po pagkakalam hindi naman po ako involved directly. Nagkaroon na ng mga investigasyon and then eventually pinatawag sila. Ito medyo alam ko na nung makausap ko si Senator Marcoleta, ang sabi ni Senator Marcoleta, may lalabas at magtatapat at magtuturo. Previous to that, walang ganun eh. Naliligaw yung investigasyon. Pati yung coordinates na ibinigay ni Yusek Cabral, mali-mali. Sabi dito yung proyekto, pag tinignan yung coordinates, sa iba na pupunta. So the Diskaya affidavit was very critical. And I credit that to Senator Marcoleta. Siguro dagdag ko na lang yung kwento, di ba naalala niyo yung restitution? Sabi, ay hindi, bago ka maging witness, magsoli ka na muna ng pera. Alam niyo, nung una, sabi ko kay Senator Marcoleta, huwag ka na munang magsalita dyan, siguro. Sabi niya, hindi, kailangan ko itong sabihin. Mabilis na kwento. Si Alcantara, ang sabi niya, 30 billion ang pumasok na pondo sa district niya. At 4.8%. At 8% pala. At 8%, humigit kumulang mga 3 billion ang napuntang pondo ni Henry Alcantara. Ang isinuli lang niya, 181 million. Liit, ano? Ang liit. Kaya tama. So, kay Diskaya. Pangalawa, tanong nyo kay Duterte, alam nyo, yan ang pagkakamali ng administrasyon. Madalas ko yan sinasabi, sa kasaysayan ng ating bansa, 3 ang matatandaan ng sambayan ng Pilipino na pagkamatay ng mga leader. Si Jose Rizal, sa Luneta, hindi naman po siya presidente, naging bayani. Si Ninoy Aquino, pinatay sa Tarmac, naging bayani. Eto si Duterte, kinidnap ng sarili niyang bansa, hindi pala bansa, kinidnap ng sarili niyang gobyerno, nilitis ng banyagang korte sa ilalim ng banyagang batas. Pag namatay po siya, magiging makasaysayan po yan at hindi makakalimutan ng Pilipino sa ngayon at ang mga Pilipino sa darating na panahon. Okay. Maraming salamat po. 3 more questions? 3 more? Oh, yes. Miss. Hi, good afternoon. Victoria Tulad po of ABS-CBN. Sir, dun muna sa Blue Ribbon hearing, sabi po ni Senator Ping, he is not closing his doors para maimbitahan yung 18 ex-Marines. Pero sana raw yung statements nila reflect reality. He specifically pointed to the 805 billion pesos na imposible daw ma-deliver, so parang hindi siya realidad. Anong reaction nyo lang po dun? Hawak ko po yung mismong affidavit na pinirmahan ng mga sundalo. Wala po ditong 805 billion. Wala naman. Yun lang naman ay sinabi nung kinikwento. And I relay ko kung bakit At sabi ng mga sundalo, ako mismo kausap, 3 times a week ang delivery. Sa Aguado at saka sa Forbes sa Makati. Makati. Ang minimum delivery is 500 million. Ang maximum delivery is 4 billion. So mag-average lang tayo ng 2 billion per delivery. So every ilang buwan po yun? September, October, November, December ng 2022. 4 times 3, 12 deliveries. Diba? 12 deliveries. Tama ba? Pagdating mo ng 2023, 2024, meron kang 48 deliveries. Kasi 4 times 12, 4 na linggo sa 2024. Tapos 5 months in 2025. Pag pinagdugtong-dugtong mo yon, ganun kalaki yung halaga. Ganun kalaki yung halaga. Tapos pangalawa, bakit may picture? Kasi ako takanta-taka, bakit may picture? Alam nyo, naging normal yung walang yaan. Naging normal yung pagnanakaw na may proof of delivery na. So ang ginagawa, nag-deliver ako kay Kong JB, eto boss, ang picture, isi-send sa boss nila, isi-send kay Kong JB. Kaya magugulat kayo, anong hawak
na ebidensya ni Saldico. Kasi ito, kanya-kanyang delivery. Kunyari, kung tayong dalawa, nag-deliver tayong dalawa dito, tayong dalawa nag-deliver doon. Iba ang picture mo, iba ang picture natin. Lahat ng yung pumapasok sa isang chat group. Proof of delivery. May ledger. Si Diskaya may ledger, if you recall. Si Saldico may ledger, if you recall. Ang bibigat ng ebidensyang ito na talagang ma-establish kung sinong nagnakaw.